Today, mapapatunayan ko na saksakan ng pagkasinungaling yung mga pulis na inakusa. Dito ipapakita ko sa iyo, Mr. Chair, na walang respeto sa iyo ang mga ito bilang dating PNP chief at bilang chairman ng committee na ito. At walang respeto itong tatlo sa Senado. Kinausap sila. We waited for several minutes. I think even half an hour almost. And they were advised by their counsel. And then they said, yes, willing kami magpa-lie detector test to prove na kami nagsasabi ng totoo. Because meron na po akong doubt na sinungaling po itong mga ito. And later, magpapakita pa ko ebidensya kung gaano kasinungaling ito. Senator Tolpo, Your Honor, you want to deliver your opening statement? Yes, Mr. Chair. Please, you have the floor. Today, mapapatunayan ko na saksakan ng pagkasinungaling yung mga pulis na inakusa. If you remember, Mr. Chair, hinamo natin ng lie detector test yung mga pulis. Anong pangalan ng mga pulis na yon? Comsec? Nasaan po yung mga pulis? This is yung Rodelio Vicente case. Saan na yun sila? Bulacan. Opo. Yung tatlo po, yung una yung kalbo, tapos yung isa, taas mo kamay, tatlo kayo, ano? Pareho palang kalbo itong dalawa at saka isa. Upon the advice of their counsel, pumayag kayo na kayo ay magpa-lie detector test, right? Versus... Dito kayo, upo ka dito. Dito kayo. Versus yung dalawang complainant. Dito ipapakita ko sa iyo, Mr. Chair, na walang respeto sa iyo ang mga ito bilang dating PNP chief at bilang chairman ng committee na ito. At walang respeto itong tatlo sa Senado. Ginagawa niya pong katatawanan nitong tatlo ang Senado, ang committee po ninyo at maging kayo po, kasama na rin po ako doon. Because these two policemen were asked if they're willing to take the lie detector test to prove whether or not they're lying or telling the truth. In fact, binigyan natin sila ng counsel. Kinausap sila. We waited for several minutes. I think even half an hour almost. And they were advised by their counsel. And then they said, yes, willing kami magpa-lie detector test to prove na kami nagsasabi ng totoo. Because meron na po akong doubt na sinungaling po itong mga ito. And later, magpapakita pa ko ebidensya kung gaano kasinungaling ito. And I will show proof out of my radio program during my previous interview with them. Pumayag po yung dalawang complainant. The two complainants, Mr. Chair, na nagpa-lie detector test, pumasa po sila. Nakalagay doon na walang trace of lying, they're being truthful. Ito pong tatlo nag-decide na umatras. Ang request ko sana sa committee na ito to you, Mr. Chair, mag-issue po sana ang committee na ito ng show cause order why they should not be cited in contempt doon sa pag-atras nila na nung una pumayag sila at pinalilitaw nila na parang ginagawa ng katatawanan tong Senado. Mr. Chair. So siguro tatanungin natin sa kanila, although I know na karapatan nila na tumanggi, pero may karapatan din po siguro ang Senado na para protektahan ang integridad ng Senate against people who will make a mockery of this committee. Patutunayan ko sa inyong tatlo na napakasinungaling nyo. Wala kayong respeto sa dating Chief PNP. Para kayong binibaby-baby yung bang nasa piling nyo?
At modus operandi na ng tatlong, gusto ko na mapamura, Mr. Chair. Meron pa ako mga testigo na modus operandi na nitong tatlo na pumasok ng bahay ng may bahay ng walang dalang warrant base lamang sa sabi ng asset at mang-aresto ng kung sino-sinong taong gusto nila. And wearing bonnets, not wearing proper uniform. Ang masama kasi nito, kinukonsinti. In fact, when I interviewed the chief of police at that time, and I think the chief of police was already relieved, and what was the name of that chief of police? Is he here? And I interviewed the last time sa radio program ko, sabi mo, isa ka pa, Colonel. Sabi ko, Colonel, bakit nagbobonet ang mga bata mo pag nag-raid? Kasi mainit dito sa Bulacan. Pati ako nga nagbobonet. Don't lie to me. Papakontem kita. Magsumpa ka muna rito bago mo kasagutin. Put him under oath. Baki-ready, Comsec, yung sinabi niya sa radio show ko. Pakontem ko to kahit na Colonel ka. Nakapikon na eh. Hindi po ako papayag na for so many years, for decades, nakikita ko po kung paano apihin ng mga abusadong pulis ang mamalit natin kababayan. Although hindi naman po lahat ng pulis abusado, I have so many friends in the PNP na napakabait. Barkada ko for so many years, just like you, Mr. Chair. Pero merong ilan tulad ng mga ito, ng mga bulok na itlog sa PNP, ang siya nagsisira sa imahe ng napakaganda na ginagawa ng kapulisan natin. Dahil sa gravity ng inyong kasalanan, yung magandang imahe na na-built ng mga kasama ninyo for so many years pinaghirapan, nawa-wipe out sa isang iglap dahil sa katarantaduhan ninyo. Now, Colonel, can we put him under oath? Yes, Comsec, can they administer the oath? Nag-oath ka? Okay. Okay. Colonel, during the last, when I interviewed you sa radio program ko, tinanong kita, bakit nagbobonet yung tao ninyo? Pakisagot nga ulit kung consistent ka. Yes, sir. Ang tanong na bakit, sir, ay hindi ko matandaan yan, sir. Kung hindi, ang tanong mo sa akin, sir, ay tama ba na mag-bonnet yung mga pulis mo pagka perform ng duty o manghuli? Parang ganun, sir, yung natatandaan ko. And then sinagot ko yan, sir, ng hindi, sir. And then, sir, may pahabol ako doon dahil may pinahabol pa kayo na pwede din naman provided... Stop right there. You said hindi. Pakiready yung video. Now, huli ka. You said hindi. Yes, sir. Pakiready yung video. Okay. And then, go ahead. Yes, sir. And then, sir, sabi ko, pwede din naman provided na pagdating mo sa area is magpakita ka ng mukha mo, itaas mo, yung bonnet mo kung may bonnet ka at magpakilala ka as... No, sir. Yes, that was later on. Pero ang una mong sinabi, mainit kasi sa Bulacan, kaya nagbobonet kayo, maging ikaw, nagbobonet ka nga. Yun yung straight answer mo. And then, dumugtong ako ng tanong, saka sumagot, masama kung nakataas, kung nakababa, dapat nakataas. Dapat, Colonel, ang diretsong sagot agad mo doon, bawal ang bonnet, stop na, wala nang mainit. At ako nga nagbobonet. Ginagawa mong kengko yung PNP. Do not use the word mainit kaya ka magbobonet. Anong kinalaman ng mainit na panahon? Wait, Colonel. Anong kinalaman ng mainit na panahon sa pagsuot ng bonnet? That's what you said. Are you denying it? Na you said na mainit? No, sir. denying Mayroon akong naaalala. Hindi, na sinabi you're denying it? na mainit, Let's sir. play the video. Oh, sabi mo mainit. Yes, sir. Hipi ka pa ngayon doon o na-relieve ka na? Sir, nakabalik po ako, sir. Saan? Sa Sa Pandibulacan, sir. Pandi, Bulacan? Yes, sir. Nakabalik ka doon ngayon? Yes, sir. As hippie? Yes, sir. Okay. Continue. Nandito bang kataas-taasan sa PNP? Bakit nakabalik tong taon to? Sinong PD? PD ng Bulacan? Sagutin mo ang tanong ni Senator Tulfo. Bakit nyo binalik doon? Nakapag-out ka na? Out ka na? Tapos na? Okay. Okay, but continue, Colonel. Yeah. Please. Yes, sir.
Sir, ang natatandaan ko nung tanungin niyo ako tungkol dyan, kung tama ba, ay yung nga sinagot ko, sir, na hindi, sir, sabi ko. Mayroon yung word na, and then may pahabol doon, sir. Na kung saan ko sinabi na pwede naman pagpunta mo din sa area, pero pagdating mo doon sa area ay magpakilala ka as police officers at sabihin mo kung ano yung pakay mo. Yun, sir, yung naano ko doon, sir. Kung saan, sir, ay nasabi mo, ay naikisabi ko rin sa'yo na ako nga, sir, ay nagsusuot din ng bonnet. Dahil, sir, sa word na bonnet na nakopya ko na rin sa inyo. Pero actually, pati yung mahiinit, sabi ko, kasi during that time, ay nasa taas ako ng bubong that time, sir. Na sinabi ko, mainit nga. Yun, sir, yung ano ko, natatanda. Tapos ka na. Yes. Yun nga po, in short, sabi mo, let's play the video na. Pakinggan natin. Ang pag-usapan lang po natin muna yung procedure ng pagsaserve ng warrant. A, nakabonet. Bakit nakabonet? Sir, kung nakabonet man yan, no, ako rin during that day po, nakabonet ako dahil sobrang init. Ngayon, alam mo na nakabonet. So, tama ba yung ginawa nila? Mali, na nakabonet sila. Kung nakataas, sir, hindi tama yun, sir. Kailangan makabonet o ibaba mo, magpakilala ka. So, okay lang magbonet pero ibaba mo muna yung bonet. Pakita mo yung mukha mo, the whole mukha mo. So, ibig sabihin, in your daily operations, dala-dala nyo inyong bonet, nakakatakot kayo. Ganun po kasi talaga yung daily routine namin, yung tangman po namin na talagang nakasigitan lang po. Kasi po, ang talagang halos kilala na po kami dito sa... Sir, why did you, kahit kilala pa kayo dyan sa lugar, why did you wear that bonnet? You should have worn that. Kung kayo po ay legit yung operation ninyo at serving a warrant to a subject na you thought o ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam at bakit nakabonet? Your Honor, part lang po ng accessories ng mga riders yun. Now, Mr. Chair, tumanggi sila, first things first, yung request ko po sana, baka pwedeng mag-show cause order in committee na ito kung bakit hindi natin sila i-contempt sa pag-atras nila. So there's a motion from Senator Tulfo that we require these three policemen to show cause why they will not be cited in contempt by this committee. Is there any objection? Hearing none, but before I roll the motion, I was given the 1 minute suspension. Mr. Chair, Before I will roll that motion, will hold that motion in abeyance, and I will roll that motion on that motion later. Mr. Chair, I would like to congratulate those two complainants dahil they passed the lie detector test. Ibig sabihin, lahat ng mga binigay nilang statement dito from the get-go ay totoo. Simula nung pumunta sila sa radio program ko hanggang sa pagdating dito sa pangalawang hearing na ito, hindi sila nagsisinungaling and they've been very truthful. And I congratulate you both and thank you for being truthful. Talagang maasahan kayo. Ito nga po masakit eh. Ito mga kababayan natin na maliliit, kung sino pa po yung biktima, pinasok na yung bahay na wala sa tama, walang dalang warrant. Mali yung bahay na pinasok kung talagang merong talaga silang hinahabol. Of course, papalag yung may-ari ng bahay, yung pa yung kinulong. Ang masaklap, ulitin ko ulit dito, nung yung anak susundan yung tatay niya sa presinto para kumustahin, pati yung anak ikinulong. Anong klaseng hustisya meron dito? Nang bugbog pa. Sabi ko nga, kayong tatlo, nagawa nyo yon sa bahay ng Camilon family sapagkat sila'y mahirap. Kung ginawa nyo yun sa bahay
ni General Bato de la Rosa, now Senator Bato de la Rosa, baka may kalalagyan kayo. I promise you, hindi nyo kayang gawin yon sa bahay ng mga mayayaman. Hindi nyo kayang gawin yon sa mga taga Forbes Park. Or maski na sa mga wala sa village na mga bahay na mayayaman. Hindi nyo kayang gawin yon. Look at me while I'm talking to you, please. Ikaw, just look at me. Huwag ka matakot, hindi kita kakain, hindi ako kumakain ng tao. Ang tapang-tapang mo, pag pobreng kaharap mo, pero pag sa akin, hindi ka makatingin. Duwag ka pala. Napakaduwag mo. Ang kaya mo lang mga pobre. Titigan mo pa siguro hanggang sa matuna, pero pag kaharap mo ako, takot ka. Bagbuntot mo. Subukan nyo gawin yun sa mga bahay ng mga mayaman. Hindi. Baka naratat na kayo. Nagagawa nyo yun sapagkat alam nyo walang kalaban-laban mga yan. And I have witnesses na dati nyo nang ginagawa pala yan. At kinukonsinti kayo na inyong chief of police. Pinasibak ko, ibinalik. Anong klaseng hustisya meron tayo sa Pilipinas? Pag pulis ang may kasalanan, binibaby-baby. Pero pag ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. O matatagpuan na ng patay at nagbigti kuno. Bakit ganito ang hustisya sa atin? Pag pulis, nagtatakipan, nakakalusot. Pag pobreng kababayan natin, nakukulong agad. Yung mga karapatan, tablado. Nabubugbog pa. Ngayon, nasibak nga itong si Chief of Police dahil sa mga lapses na binanggit ko, ibinalik. Siguro, Mr. Chair, patawag natin si Chief PNP sa next hearing kung pwede, Mr. Chair. Yes, we will do that, Senator Tulfo.